Sa mga araw na yan, isa to sa stress bilang isang OFW dito sa Dubai, ang paglilipat ng bahay. O ayan, after 2 months namin na pagtira dyan, yan, lilipat na naman kami ni Dong kasi may nahanap kami malaki-laking space sa may Jaffilia. Medyo malapit na lang siya sa Satwa. Napalayo nga ako sa trabaho ko kasi yung trabaho ko ay andyan lang, nilalakad ko lang. Pero napagdesisyonan kong lumipat doon kasi nga sobrang sikip kasi dito. Pag di off namin ni Dong, pag wala kaming pasok, para lang kaming nakakulong lagi sa isang box. At saka, tong area talaga dito banda ay mahal talaga dito yung mga partition. Yung price ng maliit na partition dito, medyo malaki na yun doon sa lilipatan namin. Kaya pala medyo mahal dito na area kasi malapit lang siya sa mall, tsaka malapit lang siya sa metro station, nilalakad lang. Ito na nga, nag-hire na din pala ako nang magpipick up sa mga gamit namin kasi hindi pwedeng i-taxi itong mga to kasi nga may Durabox kami ni Dong at yung mga yan. Hindi yan magkasya sa taxi, baka makailang balik din kami pag taxi yung gagamitin namin. 150 nga yung binayad ko sa kanila, tapos may isang helper na natutulong. 200 nga yan, pero tinawaran ko siya ng 150 kasi malapit lang naman talaga siya. Ito na nga, nauna na ako sa kanila kasi nga hindi kami magkasya doon, nag-taxi na lang ako. Yung lilipatan ko palang bahay ngayon ay sobrang lapit lang din nung dati kong bahay na tinitirhan nung last 2015. Andito na nga ako ngayon sa may Satwa Runabout. At naalala ko din pala dati, dito kami nag-first date ni Dong. At nakarating na nga ako dito sa may Alhana Building. O, nakita niyo yung BPI na yan. Diyan ako kumuha ng first ATM kong BPI dito sa Dubai. Nakakapanibago nga kasi dito ako bumagsak nung first kong dating sa Dubai. Ang daming Pilipino dito. Ito yung baluarte ng mga Pinoy. Sobrang lapit lang nito sa Satwa. Siguro mga 3 minutes to 5 minutes Satwa na. Ang daming Pilipino dito pag gabi. Kaya pag first time ka dito sa Dubai, dito ka tumira, hindi ka ma-homesick pag dito ka banda. At ang dami na din palang mga groceryhan dito. Pero itong Baker dati pa yan at saka yung Co-op na yan. Ang bilis kong nakarating, sila Dong inaantay ko pa. Kaya magtatambay muna ako dito sa may cafeteria. At meron na din pala ditong Pinoy Mart. Nakakatuwa, dyan ko na mabibili yung mga pagkain na galing Pinas. Wala yan dati, nakakashock lang. Meron na sila dito ngayon. After ng 10 minutes na pag-aantay ko pala Dong, ayan na yung mga gamit namin, dumating na din siya. Ang babait ng mover na nakuha ko. Itong titirhan pala namin ni Dong ngayon, sa isang buong flat, hati-hatian namin lahat ng friend ko at saka yung mga kasama niya ngayon dyan. Hindi siya negosyong paupahan, kaya medyo malaki-laki yung space at may sala siya. At ito na pala yung partition namin. O diba, medyo malaki siya, maliwanag. At hindi na kami kakain ni Dong sa loob ng room kasi may sala sila na doon na kami kakain. O ang galing nga, may 2 bed pang nakahanda. So pinili namin yung malaking bed kasi si Dong ang talent niyan ay matulog para komportable naman siya habang natutulog. Sobrang nakakapagod nga that time kasi nagsama yung pagod at init. Mga around 1 PM pala kami naglipat niyan, kaya tirik na tirik yung araw. At binigyan na din pala nila ako ng cabinet. O, sobrang laki. Lilinisan ko muna to kasi hindi daw to nagamit ng ilang buwan na. Ang nakatira daw kasi dito dati, yung friend nila ay nag-for good nga. Buti na lang nasabi ni Remark sa akin, yung friend ko, na may bakante sa kanila. Kaya greenup ko na agad. So ayan, ang daming malalagyan ng gamit at dito kami sa baba matutulog. Tapos sa taas, doon lang namin itambak lahat ng gamit namin. After nga ayusin ni Dong yung partition namin, kakain muna kami ni Dong kasi sobrang gutom ko na talaga that time. Champurado lang yung kinain ko kanina, yung niluto ko kagabi. Kaya nahilo-hilo na ako sa gutom niyan kasi alas 4 na yan ng hapon. 9 pala kami lahat sa loob ng flat na yon. So kami lahat ang maghati-hati sa rent ng flat na yon. At yung trabaho naman ni Dong ay medyo malapit na lang dito banda. Pwede siyang mag-bus papunta doon or mag-bike or yung tinatawag nilang scooter. Medyo mahal yon pero maganda daw yung gamitin, sabi ni Dong. At ito nga yung nakita namin ni Dong na restaurant na pang Pilipino. Oh, may papaitan, may munggo at may ginataan. Oh, di ba perfect sa mga gutom. Pero tong si Dong inuna yung matamis na pagkain. Mukhang gutom nga dyan si Dong kasi nga hindi yan kumain ng umagahan. At ito pala yung in-order ko, chicken sisig na good for 2 person na siya. At nung kinagabihan nga, ayan, yung friend kong si Remark, ayan, magkabahay na kami ulit. At syempre, matagal na kami hindi nagkita niyan, siguro 1 taon na, kaya nag-inuman agad kami. O diba, ang laki ng living room nila at saka kung mag-ingay kami dyan sa labas, hindi kami naririnig sa loob. Kaya perfect ditong mag-inuman, charis, hindi, nagbagong buhay na ako ngayon.